reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created FAPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help DICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, pre-training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. That's a big yes, and we really are growing together, getting bigger and better. Hello world, hello Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. I am yours truly, Celeste, and I'll be your moderator for tonight. Now, today's virtual program is tailored for our FAPSCO members, DICT graduates, and aspiring online freelancers who want to develop, upskill, and reskill, as well as explore more about the online freelancing industry, especially for those who want to venture o mag-career shift gaya ng ginawa ng ating special guest for tonight. Okay, and this program is in collaboration with FAPSCO Media and FOPSCO, o walang iba, yung Filipino Online Professional Service Cooperative. And with me tonight is a very special guest. Okay, yung tawag ko sa kanya kanina, the Lady in Black. Okay. Kailangan siyang maka-black para kitang-kita talaga siya sa video. Okay, so before we start our program tonight, let me first establish some house rules. Reminder lang mga FAPSlancers. First, kindly put your phone or your laptop or your PC in silence mode, mute unnecessary noise that can interfere with our program. And of course, we are seeking your active participation. Now, if you have any questions based sa topic natin for tonight, feel free to raise it, okay? Magtanong kayo sa ating guest or resource speaker for tonight, which she will address it after sa kanyang presentation, okay? And speaking of participation, can you chat in sa ating Facebook chat box? Okay. Kung nasan kayo ngayon, ano ang weather ninyo?
Okay, at mga pa-shout art ninyo dyan. Okay? So, without further, hindi ko na patatagalin ito. Okay, hindi ko na patatagalin. Ang ating resource speaker for tonight is, actually, this is a continuation of her presentation last week. Okay, binudol talaga namin kasi kulang yung oras. Okay, so para to the level up na nga, yung pagturo niya sa atin, pag-share ng kanyang knowledge and skills when it comes to video creation and production, script writing and all. Okay, so allow me to introduce our guest speaker for tonight. Yung tawag ko nga sa kanya, sabi ko, the lady in black is a multimedia professional with a passion for video creation and production. And she possesses an impressive skill set in video editing and graphic design. But what truly sets her apart is her commitment to staying current with industry trends. Okay, kaya nga, ngayong gabi tuturuan niya tayo on video editing. She is a sought after, parang kung sa dalaga pa maraming naniligaw sa kanya. Okay, for businesses aiming to make a lasting impact through video content. So let's join her tonight once again as she shares her insights about video editing gamit ang CapCut. Okay, none other than Miss Hazel Season. Hello, Miss Hazel. Good evening and welcome to Fapsco Academy again. Thank you for having me, Celeste. Okay. Kumusta? Doing good naman. Okay. Okay, great to hear that. Sa lahat ng mga Pops Lancers natin, okay, sa nakasunod sa episode natin last week, si Ms. Hazel kasi din yung resource speaker natin, and she talked about, she shared with us video editing, mga tips, ang dami nating natutunan doon. And para mapalago yung discussion natin, she's going to give us a demonstration on how to do it, video editing, using yung pinakahandy, pinakasikat na CapCut. Okay, ready, Miss Hazel? Ready. Okay, and the virtual floor is yours. Alright, so good evening, guys. So, ayun nga, I had a talk also last week, and one of the things I talked about in that session is yung about script writing, about tips on how to get clients using video content creation. Na yun, since kulang yung oras last week, more of conceptual yung mga napag-usapan ko last week. And since yung video editing more on practical side siya, hindi ko siya masyadong na-discuss last week. So, for today's session, parang part 2 siya and more of yung practical side of video editing and yung parang walkthrough niya or yung process ko on how to do video editing. So, ang session for today, it's optimized siya for mga beginners, yung mga wala talagang, yung parang starting pa lang mag-video edit. So, there are a lot of things you should learn in video editing, but today I'm just gonna teach you guys yung mga basics. Tapos yung parang most fundamental and most used functions in terms of video editing. So, ayun. And for today's session, ang gagamitin nating video editing tool ay si CapCut. So, let me just share my screen. Nakikita na ba yung screen ko? Not yet, Miss Hazel. Oh, eto na. Okay. Naka-zoom pa. Okay lang. So, ayun guys, si CapCut, available for download siya both for PC and for phone siya. And pag sa PC, just go to CapCut lang. Type niya lang si CapCut. And lalabas naman siya. Ayun, CapCut. Tapos makikita nyo dito, ayan, available siya for download for Windows. So, ayan, download nyo lang siya. And after nyo siyang ma-download, Miss Hazel, matanong lang, for those who are new to this application, yung CapCut, ano ba to? Free app ba to o may babayaran pa kami? Free siya, pero there's also a paid version siya. Okay. May free version siya, tapos may paid version siya. Pero as of now, na yun, free pa lang yung account ko. I mean, parang so yung free account, okay na yung
magagamitan natin yung mga features noon when we do video editing. Sapat na ba yun? Sapat na siya for... Actually, dahil kahit for my own personal videos, yun yung ginagamit ko, si CapCut na free. Oh, good. So, sapat na siya for for mag-start for video content creation. Or if pwede rin pang Facebook video ads or pang videos din ni client, pwede. Depending on your needs, kung anong kailangan niyo sa videos. Pero for me, as of now, okay pa naman si free CapCut. So, ayun. So, ayun guys, after nyo ma-download si CapCut, open nyo siya, and ito yung makikita nating interface. Share screen ulit. Ayan. Kikita ba? Wait i-open ko lang din yung CapCut ko. Para makasunod talaga sa demo. Okay, go! So, nakikita na ba yung CapCut interface ko? Yes, Miss Hazel. Okay. So, first, wait lang. Tingnan ko yung notes ko. Okay. So, let's have a quick overview lang of yung interface ni CapCut. So, makikita nyo guys dito sa screen ko na parang may 4 major sections si CapCut. Makikita nyo itong parang sa upper left corner niya. Bali dito nyo makukuha yung mga medias or yung mga files nyo, tapos tools in CapCut. Tapos, dito naman sa middle top part, ito yung parang preview window. Ibig sabihin, parang dito nyo makikita yung parang yung video mismo. Tapos, ito namang upper right side, parang dito nyo, pag kinuha nyo yung mga medias or mga tools, parang dito sa upper right side, dito nyo magagawa yung parang adjustments. So, don't worry guys, parang quick overview lang, pero parang i-demonstrate ko rin. So, itong last part, itong pinakamalaking part, yung sa bottom part niya na mahaba, ito yung tinatawag na timeline. So, parang ito yung, makikita mo yung parang buong layout ng videos. And dito mo rin ilalagay yung parang things na mga images nyo, videos, mga background music, mga sound effects. So, don't worry, ipapakita ko yan mamaya. So, ayun. Do you have questions so far, guys? Or mamaya na lang? For now, wala pa. Kaka-open ko pa lang. Okay. So, overview items. Okay, so, for the first function, ang gagawin natin is, paano ba maglagay ng mga files dito kay CapCut. So, ayun. Para para makapaglagay ng files dito kay CapCut, punta tayo dito sa, sundan nyo na lang yung, guys, yung mouse ko, mouse pointer. So, punta tayo kay media, dito sa pinaka-upper left. Media, tapos select nyo si import. And si import. So, ayun guys, pag may files na kayo, bali ito yung dalawang files na i-import ko. Isang video siya, tapos isang background music. So, bali, you can choose one at a time. Click, tapos open. Tapos, you can also choose yung music. Same process. Click nyo lang siya, tapos open. So, ayun. So, next na gagawin guys. So, nakikita nyo na lalagyan natin ng files yung CapCut natin. Parang next step, idadrag natin yung video natin dito sa pinakamababang part, which is yung timeline. So ito guys, sundan nyo na lang yung mouse pointer ko. Click yung add to track. So ayan, nalagyan na siya sa timeline. And nakikita nyo rin na may nag-appear na dito sa preview monitor natin, which is yung parang makikita natin yung buong video or yung parang video overview. Whereas itong timeline, parang makikita natin yung parang parts ng video. All the parts of the video. So, ayan. So, up next is icons. Okay, so, right now guys, I'm gonna teach you yung parang pinaka-common icons na gagamitin niyo dito kay CapCut. So, ang pinaka-common na ginagamit ko dito kay CapCut in terms of video editing is yung cut, bar, at si zoom timeline. Okay, so isa-isay natin. So, for example, guys, one of the
common things na gagawin mo pag mag-video editing is magka-cut out ka ng dead air parts ng video. Anong ibig sabihin ng dead air? Yun yung parts na parang walang sinasabi yung speaker or parang silent lang. So, yun yung unang ginagawa ko. So, one of the tips na mabibigay ko sa inyo is tingnan nyo yung sound wave dyan sa timeline. So, makikita nyo ba dito guys na palakihin ko siya para makita nyo. Okay, so I want you guys to focus dito sa timeline, yung parang layout ng video. So, nakikita nyo ba itong part na to na parang may mga lines na may pataas? Oo. Tapos merong part yung parang blanco lang. Okay. So, one of the tips para mapabilis yung edits nyo is tingnan nyo yung parts na parang yung blanco lang. Yun yung most likely parts na dead air. Yun yung parts din na ika-cut out nyo. So, play natin yung video tapos pansinin natin. Yung mga parts na may parang lines, na parang mountains, yun yung parts na may sound. Tapos yung mga blanco, yun yung parts na walang sound. Which is yung ika-cut out natin. So, play natin para manotice. Naririnig ba yung sound ng video? Hindi masyado. Ayun. Naririnig ba? Di siya audible enough for us to hear. Try ko lang i-adjust. So, minute si Miss Hazel, yung part ng video, yung sa mababang part, na yung may mga sound waves, yung may blanco, yung walang may wave dyan, yan yung tinatawag mo na dead air. And when doing video editing, kailangan talagang ma-cut yun? Like, depende sa intention mo. For short form videos, yun yung most common na ginagawa. Kinakat out talaga lahat ng dead airs para full of value lang talaga yung video. Ayun yung common practice. So, ayun. Hindi ko siya palakasan masyado. Tuloy na lang natin. So, ayun guys. So, if napansin nyo, during that part, yung blanco, dun yung parang nag-pause ako. Hindi ako nagsasalita. So, ayun. So, one of the first things I use pag ganito is magtitrim or magkakat ng ganong part. So, ang gagawin ko is, I will drag this parang bar across the timeline. Tapos, itatapat ko siya dun sa start ng blanco na yun. Then, ito yung next na common. Bali, ito yung split icon. Okay. Ang gagawin ng... So, ang ginagawa ng split icon, di ba guys, parang isang video lang siya as of now. Pero if split ko siya, magiging dalawa siya. Naging dalawa siya. So, ang next, since nagawa ko yung first cut, gagawin ko yung second cut dun sa parang ending ng dead air. So, split ko ulit. So, ayun. Then, kiklik ko yung clip. So, napansin nyo guys, from one clip, naging 3 clips siya. Kasi kinat ko siya. So, ang next na gagawin ko is, didelete ko na lang yung dead air part na yan. Click nyo lang guys, tapos press backspace. So, ayun. Nawala na siya. So, one of the techniques din para makita nyo yung dead air parts is yung zoom in and zoom out ni timeline. So, punta tayo dito sa pinaka-right part ni CapCut, yung itong area na to. So, parang makikita kayong minus at plus. And mayroon din parang button dito na you can drag. So, ang gagawin niya dito, pag ipa-plus niya siya, parang hahaba si timeline kasi i-zoom in niya to more of, parang mag-zoom in talaga siya dun sa video file. Tapos, if gusto niyo siyang paliitin, i-drag niya lang siya sa left. So, ayun. Yung function niya. So, ayun kay cutting. So, ano bang next? Not bar yung time import. So, ayun. Ang next na ginagawa namin after mag-cut out ng dead air parts is i-cut out yung retakes
Anong ibig sabihin ng retakes? Yung mga retakes, yung parang paulit-ulit mong ginagawa. So parang, kunwari pag nagkamali ka, parang ulitin mo yung take na yon. So yeah, dito nagkamali ako ng pag-take. So hopefully marinig nyo. The Popsicle Academy on October 3rd. If your answer to that question is yes, then I'm inviting you to Popsicle. Then I'm inviting you. So, narinig ba? Yes. Malabo na. So, Popsicle. Then I'm so nakita niyo itong area, guys. Parang sinabi ko once yung sentence, pero inulit ko siya ulit. Kasi parang hindi ako satisfied dun sa pagsabi ko nun. So, inulit ko. So, ayun guys, cut out dead airs, tapos cut out retakes. Ayun. So, panoorin natin yung video. Miss Hazel, when it comes to video recording, marami talaga akong retakes. Don't worry, ako din. Oo. Kasi hindi tayo makontento sa natin, sa output na ginawa natin, di ba? Totoo, parang gusto pa natin mas pagandahin. Pero hindi nahaharap kasi pag final video na. True. So, ayun. Next. Edit muna natin, guys. The Popsicle Academy on October 3rd. If your answer to that question is yes, then I'm inviting you to Popsicle. Then I'm inviting you to Popsicle Academy on October 17th. Again. So, itong video, guys, ito yung parang ginawa kong promotion video for my talk last week. So, ginawa ko lang siyang 10 seconds para medyo mabilis lang yung process natin. Tsaka hindi kayo ma-overwhelm. So, medyo cut out lang natin yung mga retakes. The Popsicle Academy on October 3rd. If your answer to that question is yes, then I'm inviting you to Popsicle. Then I'm edit lang. Question is yes. Cut out natin itong retake. Align natin si bar, tapos click natin si split. Then I'm inviting you to Popsicle. Tapos, dun sa mas magandang retake, dun natin is cut din. Align si bar, yan. Sa magandang retake. Tapos, split ulit. Tapos, click lang itong parang ayaw mo ng take. Tapos, press the backspace. So, tingnan natin kung mas maganda yung flow. The Popsicle Academy on October 3rd. If your answer to that question is yes, then I'm inviting you to Popsicle Academy on October 17th. Again, so, ayan guys, parang mapapansin nyo na parang minsan pag, kunwari, 3 minutes yung buong raw video. Raw video, ibig sabihin yung parang yung it includes yung mga bloopers nyo, mga mistakes nyo, tapos yung mga dead airs. Madalas, kahit 3-minute video yan, 3-minute raw video, pagdating sa editing, minsan nagiging 1 minute na lang yan or 30 seconds. Kasi marami kang aalisin na retakes or dead airs. So parang ang ititira mo na lang sa video is yung parang pinakamagandang parts lang. So ayun. So nakita niyo kanina parang from 20 seconds ata to naging 6 seconds siya. So ayun. So next. So Miss Hazel, matanong ko lang, with regards to the length of the video, may ba minimum or maximum na time ng video na lang na pwedeng makater ni CapCut? Maximum? O unlimited? Yung pang pelikula talaga yung peg. Ang common na inedit ko kasi more of short form videos eh. So parang pinaka-max na inedit ko is mga 5 minutes lang eh. So hindi ko sure kung hanggang ilang minutes kaya ni CapCut. Usually kasi yung mga video content creators, yung sa mga TikTok, even yun sa mga sa Facebook, yung usual na ginagamit pala nila is CapCut. Parang may dalawang na yun parang pansin ko there are 2 kinds of videos na yun. Parang short form video tapos si long form video. Parang nakafocus ako kasi kay short form video, yung mga 3-minute videos, mga 1-minute videos, dun ako medyo nakafocus. So, hindi ko masyado masabi kung hanggang ilang minutes max kaya ni CapCut. Pero in terms of duration, maximum duration sa mga different social media platforms,
if gusto mong ma-maintain na Reels yung video mo sa Facebook, merong 90-second limit si Facebook para ma-consider siya as Reels. Kasi pag naging, so that would mean 1 minute and 30 seconds. Kasi even if 1 minute and 31 seconds yan, i-consider parang, i-classify na ni Facebook hindi as Reels, pero as parang regular video. Long form. With regards to our client, parang gusto namin ma-maintain as Reels. Bakit Reels? Kasi parang yun yung mas pinupush ni Facebook sa mas maraming viewers compared sa parang regular videos lang. So, ayan. So, saan tayo? Next. So, ayun. So, ang next natin guys, ang pinaka-common din na nare-receive kong question is yung paano ba maglagay ng transition? So, ayun guys, madali lang yan kasi si CapCut meron na siyang parang pre-installed transitions na. So, punta lang tayo dito kay transitions, dito sa upper left part, transitions. Tapos, ayun, marami na kayong makikita ang transitions. Oh, okay. So, ang pinaka-common na ginagamit ko is dito sa may camera part. Bali mga dito sa camera. Another tip guys, magagamit mo lang si transition kapag may dalawang video clips. So, buti na rin nag-cut tayo para yung one video natin naging 2 videos. So, pasok siya. So, ayun, let's just pick siguro itong left transition lang. So, para malagay natin transition na yan, i-click lang natin itong plus sign sa left transition. And ayun guys, nakita niyo parang may nalagyan na box dyan. Yan yung transition. So, pansinin niyo lang sa video. So, ayun, nakita niyo na may transition na sa video. Dun sa end part ng first video clip, tapos sa start ng second video clip. Ngayon guys, pwede niyo rin i-adjust yung speed ng transition. So, di ba guys, itong upper left side, ito yung sinasabi ko na parang dito niyo makukuha yung mga medias and tools nyo. Whereas yun sa pinaka-right side, itong part, upper right side, dito niyo ma-adjust yung mga tools nyo. So, click lang natin si transition na nandito sa timeline. And may magpa-pop up dyan dito sa upper right na parang duration. So, pwede nyo mapabilis or mapabagal yung transition nyo depending on your preference. So, for this example, pahabain na lang natin. So, drag lang natin itong parang button dito. Drag natin sa right para humaba yung transition natin. Tapos, if you will notice, habang pinapahaba natin yung duration ng transition, parang lumalaki rin yung box. So, ayan. Display ulit natin para makita. So, napansin nyo guys dito sa preview monitor, parang bumagal nga yung transition. So, ayun guys, parang sa lahat ng transitions dito, same concept lang. Bale, tapat nyo lang yung mouse nyo dito sa transition. Tapos, press nyo lang yung plus. So, ayun. That's for transitions. Tapos up next is, ayan, see add text. So, pansin nyo guys, sa mga short form videos, pinaka-common edits na ginagawa or napapansin is, naglalagay sila ng text sa videos. So, paano nga ba natin lagyan ng text yung videos natin? So, punta lang tayo dito sa upper left side ulit, and click natin si text. Tapos, click lang natin itong plus sign, add to track. So, ayan guys. Nakita niyo dito sa timeline may nag-appear na parang default text ang sinasabi. So, what you can do here is, ang ginagawa kong shortcut para hindi na ako paulit-ulit na add text to track dito. Ang ginagawa ko na lang, parang hinahabaan ko na lang itong text box. So, para magawa yan guys, parang pansinin niyo pag ilalapit ko yung mouse pointer ko dun sa pinaka-edge niya, parang mag-change icon siya. So, ayun. Nag-change, yung pointer ko, nag-change icon siya. So, ganyan. Pag naging ganyan na yung icon niya, guys, pwede nyo siyang i-click and drag. Tapos pwede nyo pahabain si text box. So, ayan, guys.
Yan. Click and drag lang. Next, ang ginagawa ko is, play ulit natin. If your answer to that question. So, ayun. Kita nyo guys na parang nag-play along the timeline itong bar natin, itong line bar natin. So, ang ginagawa ko dyan is, per sentence ko siya tinatype. And, para ma-break natin into per sentence, ang ginagawa ko is, itapat, again, parang yung cutting yung ng kanina, i-align lang natin yung line bar dyan, click natin si text box, tapos, i-split ulit natin siya. And as you can see, parang naging dalawang text box na din siya. Same as doon sa video kanina na, pag clean up natin, naging dalawa siya. So, ayun. So, transcribe na lang natin saglit. If your answer to that question. So, ayun. If your answer to that question, from 0 seconds to about 1 second, i-type lang natin saglit. So, paano ba natin i-change yung text sa loob ng box? So, click lang natin si text box. Tapos, punta tayo dito sa pinaka-upper right side. And, click natin to. And, mag-backspace ka lang. Then, you can type na dyan yung text na gusto nyo. So, anong sinabi ko ulit dyan? Wait lang. If your answer to that question. Your answer to that question. Ayan. So, type lang natin, guys. If answer to that question. To that Ayan. So, transcribe na lang muna natin saglit, guys. Tapos, edit natin. It's a yes. Don't worry, guys. Mga 10 seconds lang. Kasi mabilis lang. Yes, I guess I'm mali. Text box. Yes. Yes. Then I'm inviting you. Inviting you to Fox School Academy. Kaya maiksing video lang, guys. 10 seconds video para mabilis natin ma-edit. We're malapit nang matapos. October 6th. Academy. Fox School Academy. Then I'm inviting you to Fox School Academy. October 17th. Again. 17th. October 6th. Miss Hazel, matanong ko lang. With regards to the font style, na pwede bang ma-change natin yung font style? Pwede siya. So, Okay. next ko na yun. Okay. So, ayun guys, nakita niyo na na-transcribe na natin. Pero, as you can see, kailangan pa ng mga adjustments para pagandahin. Tapos, para mag-pop out pa siya. So, pero play muna natin saglit. If your answer to that question is yes, then I'm inviting you to Fox School Academy on October 17th. If your answer to that question is Okay, yes. so, para mabago yung design niya guys, or yung style ng fonts, and pati yung placement niya, kasi ayoko dyan yung placement niya, gusto ko medyo ibaba siya. So, para gawin yan guys, ang gagawin lang natin is, click and drag, tapos parang mag-appear na parang box dyan. Nakikita niyo ba? Yung box. Click and drag. Okay, yes. Nakikita namin ni Hazel. Ayun. So, the reason na ginawa natin yun kasi multiple text boxes yung nandito. So, para hindi na natin isa-isahin, i-select all na lang natin siya. So, para magawa yun, click and drag, tapos parang i-include mo na lang yung mga text boxes. Tapos pag na-include mo na siya, parang mag-highlight siya. Nakikita nyo na parang nag-bold edge siya. So, ayan. Okay, yes. Para madali na lang i-drag. Para hindi na natin isa-isahin. So, ayun. So, once na nagawa natin yun, guys, parang may mag-appear dito sa
upper right side na, parang mga adjustments na pwede nating gawin. So, as you can see, yung font style natin. ayun. Yes, oo. So, ayun. Makikita na natin yung font style dito. Ang font style niya is system. Pero gusto natin baguhin. Gusto natin ng mas magandang font. So, click lang natin itong area na to. Then, let's say, ang gusto kong font is itong... Ay, bali guys, parang maraming fonts na pwede kang piliin dito. So, you can just click nyo lang itong area na to, then scroll down. So, marami na kayong mapipili din na fonts. Pero for me, let's just say for this example, sabihin natin itong font na to, si Poppins Bold na lang. So, ayan. This medyo gumanda siya ng konti, di ba guys? So, ayan. That's how you change font styles sa CapCut. Click nyo lang itong area na to, tapos may mga drop down ng mga fonts na pwede nyong piliin. So, ayan. Tapos yung yung color. Ay, yes. So, let's say na ang gusto nating color dito is yellow. Sabihin na natin yellow, random. So, para ma-change yung color niya, punta lang tayo dito kay color. Tapos, parang may makikita tayong ditong parang white bar. Click lang natin yan. Then, may mapapop out na parang colors na pwede mong piliin. So, ayun. Let's just say... Okay. So, let's just say na yellow yung gusto natin. So, hanapin lang natin dyan si yellow. So, ayun. That's how you change font colors. Pero, parang may gusto pa akong idagdag. Ang usual rin na ginagamit ko is, parang nilalagyan ko ng border, yung text. So, pwede natin lagyan ng border. So, para magawa yun, is scroll down lang natin. Marami pa tayong pwedeng i-adjust dito. Tapos, parang i-click lang natin itong parang box na tapat ni stroke. So, click lang natin yan. And may stroke na yung text natin. So, ayun. So, ayun. Medyo play natin saglit. Ang dami palang features ni ni CapCut na pwedeng mapaglaruan, mapag-eksperimentuhan. Yun actually yung nagustuhan ko kay CapCut. Parang pwede ako mag-experiment. Tapos, medyo beginner-friendly siya. Kaya recommended ko talaga siya. Yes! Oo. Madali lang yung interface ng CapCut. Beginner-friendly, user-friendly talaga. Especially for the beginner. Oo. So, up next, guys. Wait lang. Play natin saglit. So, ayun. Medyo umukay na. Parang umukay naman na. Pero pwede pa natin i-enhance pa. So, ayun. Kailangan natin ibaba yung text kasi nasa face ko. So, para magawa yun, guys, bale, click ulit si text box. Then, actually, pwede nyo i-drag na lang itong si text box. Ay, parang click nyo na lang yung text sa preview monitor. Click, tapos drag nyo na lang siya. Tapos, okay. Ganun kadali. Pwede na rin. Ay, nako. That's one method of para ibaba yung text ni CapCut. Another method is yung parang XY method. So, naalala niyo ba yun nung high school? Yung XY sa math. So, parang magagamit Hindi ko na maalala. Ayoko nag-alalahan yung XY. Yung mga X-axis tas Y-axis. So, guys, parang but yung X, ibig sabihin yung parang yung ano ba to? Horizontal ba to? Tama ba? Tama. Horizontal yung X. Horizontal. Yung ba tayo vertical? Oo, Y. Tapos si Y yung pataas. Ayan. So, ayan guys. Tingin kayo dito sa may upper right side. Makikita niyo yung position. Tapos makikita niyo si X tapos si Y. So, magagamit niyo dito yung X and Y values niyo ng high school. So, ang gagawin natin dito. Akala ko mawawala yung X, Y. Pati pala sa CapCut. Magagamit rin pala, no? So, ang gagawin natin lang, guys, is tingnan natin yung XY values ng yung adjusted na text position natin. So, tingnan na natin. And, so, dito sa adjusted, nakikita natin ang X value niya is 0. Tapos, ang Y value niya is 1103. So, gawin lang, parang i-copy-paste lang natin siya dun sa mga other text boxes. So, ayun. Click and drag ulit para ma-select all itong other text boxes.
Tapos, scroll down. Tapos, copy-paste lang natin. So, si X, 0 values, leave as is. Tapos, kay Y, i-type in na lang natin yung Y value niya. So, minus 1103. Tapos, enter. So, ayun guys, nag-drop down na rin siya. Pag na-notice nyo. Ayan, bumaba na siya. So, ayun. What's new? Yun for text. Next, transitions. Ay, another thing you can add pala sa transitions, guys, is yung text animations. Bali, parang papagalawin mo somehow yung text. So, para magawa yon, click and drag para maselect ulit yung text natin. Then, punta tayo dito sa upper right side niya ng CapCut and choose si animation. Ayan. So, marami kang pwedeng piliin na transitions. Oy, bongga. Animations. So, ang pinaka-sikat na ginagamit or pinaka-common na ginagamit ko is si typewriter. So, ayan. Try natin si typewriter. So, pansinin na lang guys yung animations ng text as we play it again. If your answer to that question is yes, then... So, kita nyo na parang may animation na siya, yung text. So, ulitin natin. Answer that question is yes, then I'm inviting you to... Or pabagaling para makita nyo. Ay, ayun guys, pwede nyo rin i-adjust yung animation ng text. So, pwede nyo, kita nyo dito na parang may adjustment for duration. So, if nyo, gusto nyo pahabain yung duration ng animation ng text, pwede nyo i-drag to the right para mas sumaba yung time niya. And pwede nyo rin i-adjust sa left if gusto nyo mapabilis. So, play ulit natin. Yes, then I'm inviting you to Fox School Academy. So, ayun. That's how you add animations sa text. So, what's next? Change font. Ayun guys. So, one of the common din na ginagawa na yun sa short form video content is yung parang naglalagay ng mga graphics or parang icons sa video nila. So, para makuha yung mga icons na yun, actually maraming websites, para makakuha ng mga icons and emojis. Pero siguro magbigay na lang muna ako ng isa, yung pinaka-common na ginagamit ko rin. So, punta tayo kay Google Chrome. Nakikita ba yung ano ko? Yung screen ko? Nasa CapCut ka pa rin. Yung nakikita namin. Oo. Okay. While si Miss Hazel will transition to another browser para makahanap ng another materials para mapaganda yung ginagawa niyang video, pa-shout out daw dyan kina Oliver Salvo, Master Oli, good evening, at saka kay Miss Christine. Okay, and then sino pa dito? Uy! Si Budol King natin na nag-fly, nagbabakasyon. Ewan ba, bakasyon o trabaho ba naman to? Sir Dennis, okay? So, ingat po sa biyahe. And then, kay Luigi, na who's into video editing at sa lahat ng mga online freelancers natin dyan na nanonood, nakikinood at nakikirinig sa presentation ni Miss Hazel. Okay guys, para sa hindi pa nakaabot, yung gamit ni Miss Hazel ngayon is CapCut. Okay, Miss Hazel? Hi guys, so nandito tayo na yun sa emojipedia.org. So ito yung mga common din na ginagamit kong websites kapag kukuha ko ng mga parang if mapansin niyo sa mga ibang videos, parang may nilalagay silang emojis tapos somehow ina-animate nila. So ito yung isa sa mga websites na ginagamit ko para kumuha ng mga ganong resources. So i-match na din natin. So ang gagamitin nating icon or emoji dito, i-match din natin dun sa ano ba yung sinasabi natin dun sa script. So ang sinasabi ko dun sa video is parang ini-invite ko kayo sa Pop School Academy on October 17. So, ang pwede kong gamitin na emoji dun is yung pwede yung calendar emoji. So, ayan, search na lang natin yung calendar emoji. So, ayan. Click lang natin si calendar. And press copy. So, balik na tayo kay CapCut. Wait lang.
Ayun. So, nandito na tayo kay CapCut. So, paano ba natin ilagay yung icon natin na nakuha natin kay Emojipedia? So, again guys, itong timeline para makikita yung parang buong part ng video. So, gusto ko ilagay yung emoji ko doon sa part na sinasabi ko yung date na October 17. So, tapat natin yung icon natin kay yung line bar natin kay October 17. Tapos, ang gagawin ko, and again guys, this is one of the ways para ilagay, one of the ways pa lang on how, paano maglagay ng mga icons sa CapCut. So, maglagay na lang ulit tayo ng text. Tapos, punta tayo sa, kita nyo guys, may naka-appear ulit na text box. So, punta tayo ulit sa upper right side. I-erase natin si default text. Tapos, Control V, kasi nakopy na natin yung sa calendar icon kanina. So, Control V lang, and ayun, nag-appear na yung calendar icon. So, since maliit siya, one of the ways na para i-adjust mo, palakihin yung icon is, i-position nyo lang si mouse pointer nyo dito. Tapos mag-change siya, magiging ganyan. Mag-change icon din si mouse pointer. So, pag naging ganyan na siya, click upward, and lalaki na siya. So, para ma-change din yung position ng calendar icon natin, ilagay lang natin siya. Gusto ko dito. Diyan na part. Ayan. So, adjust ng konti, guys. So, ito one of the things na i-take note din nyo, guys. Bale, itong calendar icon, it will appear lang on the times na sinet nyo dito sa timeline. So, nakikita nyo na 6 seconds ito. So, ayan. So, for example, guys, nakikita niyo itong calendar icon natin sa timeline. Parang mag-appear siya from 4 seconds to 7 seconds. Eh, ang gusto kong mangyari, parang mag-appear lang siya from 4 seconds to 5 seconds. Para magawa natin yun, parang ilagay natin itong mouse pointer natin sa text bar, sa edge ng text box. Magiging ganyan siya. Tapos, click and drag lang natin siya. Tapos, itapat lang natin siya sa 4 seconds. Same din dyan sa dulo. Tapat lang natin yung edge. Tapos, mag-change icon. Tapos, click and drag ulit. Tapos, itapat natin siya sa 5 seconds. So, ganun mag-adjust kung kailan nag-appear yung mga elements natin sa video. So, ayun guys. And pwede nyo din ilagyan ng animation yung mga icons nyo. So, click ulit natin siya. And punta tayo sa animation. Tapos, let's say, anong maganda dito? Let's say, itong spin na lang. Random lang. Ayan. So, that's also how, paano nyo lagyan ng animation yung emojis. So, ayun. So, ang next is, ayan. So, another thing, guys. Meron kasing, so nakita nyo guys na may mga pre-installed animations na si CapCut, no? Na pre-installed movements na pwedeng gawin ng mga icons. Pero there are times na parang may gusto kang galaw na gawin yung icon mo, pero wala dun sa pre-installed na animations. So, one of the ways para ma-manual mo, manual mo siyang paggalawin is something called keyframes. So, ano ba yung keyframes? Medyo ba advanced na topic, pero hindi ko. So, alisin muna natin yung animation nito. Let's tingnan natin animation. So, ang example na lang natin for keyframing, itong calendar icon na lang ulit. So, ang gusto kong animations naman for keyframing, for example, parang gusto ko siya i-move from left to right, itong calendar icon. So, para magawa yun guys, parang I want you to take note itong area na to.
Itong si my position and size. So if you will notice, parang may makikita kayo parang diamond icon dyan sa pinaka-right side. Those are called keyframes. So ano bang nagagawa ni keyframe? So parang in simple terms, ito yung mga areas na you can direct the icon from point A to point B. Like, kunwari, point A ko nasa left side siya, tapos point B ko gusto ko siya mapunta sa right. So, yan, i-demo natin siya. So, let's say, itong si calendar icon, gusto ko yung starting point niya is dito sa left side, pinaka-left side. Diyan. So, yan yung starting point, guys. So, if I want to set it up as a starting point dyan, I have to click itong sa may part ng position. I have to parang click din itong keyframe. And as you can see, may mag-appear dyan na add keyframe. So, click nyo yan and mag-change color siya. And as you can also see dito sa timeline, may makikita ka rin parang diamond or triangle dyan sa timeline. So, ayan. So, that's how I set yung point A ko or yung left side ko. Now, ang gusto ko, ang mangyari, mapunta siya sa sa right as I play the video. So, move natin itong bar natin dun sa edge ng calendar icon. And, i-press ulit natin si position. Dito sa part ng position, press ulit natin si add keyframe. Since na-add keyframe na natin, i-adjust natin siya sa right. So, drag lang natin siya. And, ayun. And that's how you set your point B, guys. So, ayan, na-set natin kanina yung point A natin, which is nandyan sa left side. And na-position na natin siya to point B, dito sa right side. So, if i-play natin siya, parang may manual animation na ginawa tayo. And, so, ayun. That's how you do parang manual animations using keyframe. So, ayun. Those are the simple ways on how you can use keyframing. Then, next is keyframe. And, ayun. Another common thing na tinatanong sa akin is, paano maglagay ng background music? So, ayun. Mag-download lang kayo guys ng MP3 files. MP3 type ng file. And pag na-import nyo na yan kay CapCut, punta lang tayo kay media. And malalaman nyo na MP3 file siya guys if makikita nyo dito parang yung sound waves din siya. So, okay. And you can also notice dun sa dulo ng file name niya, may MP3. So, ayun. So, para malagay siya sa timeline guys, i-point nyo lang siya. Then may mag-appear na plus sign. Then, add to track. And makikita nyo nandito na siya sa timeline. So, i-adjust lang natin siya. Click and drag kasi gusto natin na from the start of video siya nagpe-play. Click and drag and ayan. Play natin saglit. If your answer to that question is yes, yes. So, pansin nyo guys na medyo malakas. So, ang next na pwede natin gawin is adjust yung volume niya. So, click lang natin si MP3 file or yung background music natin. And may mag-appear dito sa pinaka-upper right side yung adjustments. And as you can see, meron ditong volume na pwedeng i-adjust. So, malalaman nyo na bumababa yung sound, yung volume niya kapag kita nyo guys na parang pa-mountain siya. Pero as you lower the volume din, parang bababa rin siya. So, bawasan natin sound. Ayun. Kita nyo na bumababa siya. Ayun. And as a rule of thumb guys, bale, there are times na kailangan nyo para mag-audio design, pero basic lang yung tuturo ko for today. So, one of the ways para ma-adjust nyo yung videos na for audio, click natin itong parang, ano to? Parang mukhang biscuit. Pati itong area na to. Pause button. Oo. O parang dalawang parallel lines. Parallel lines. Oo. Ito. Kasi itong icon na to, click natin to guys. Tapos may mag-appear dito na bar. Which is, makikita nyo dyan yung parang sound. Doon yung ma-measure yung decibels or yung measurement ng sound. So, bali, kailangan natin i-adjust yung volume
volume per separately. Bali, adjust natin yung sa voice separately, tapos sa background music separately din. So, paano natin siya ma-adjust separately? So, para magawa natin yon, and one of the ways na kailangan separately kasi habang nagpe-play yung voice tapos yung sound, parang hindi natin ma-determine masyado kung ano yung level ng specific sound. So, paano ba natin ma-separate? So, pag ipe-play natin, guys, as you can see, both yung background music tapos yung voice ko yung nag-play. Pero let's say, nang gusto ko muna mag-play is yung background music lang. So, ang gagawin natin, temporarily natin i-mute yung voice ko. So, how do we do that? So, punta lang tayo sa left side ng timeline. Tapos, parang may makikita kayong speaker icon. Click nyo lang yan. Tapos, mag-mute na lang si clip audio. And play ulit natin. And as you can see, si background music lang yung nagpe-play. So, take note nyo guys, ang background music natin dapat parang nasa around this -30 area lang. Like, pag magpe-play siya, dapat parang ang maximum lang niya dyan sa may -30 area. So, play natin saglit. So, pansin nyo na parang nag-exceed siya sa -30. Tumata siya sa -20. So, kailangan pa natin siyang babaan. So, babaan natin siya dito. And, play ulit natin. Tingnan natin. Medyo nag-okay na siya. Pero may konti pang adjustment. So, medyo okay na yan na part. So, nakita nyo guys na parang in-adjust natin from -20 to -30. And the reason for that guys is para hindi ma-overpower ng background music yung voice ko. So, ayan guys. So, ang next natin na i-adjust yung voice ko. So, rule of thumb dyan guys, dapat nasa around, si background music nasa -30, yung maximum niya. Pero yung voice ko dapat nasa -12 na area dito. So, yan, mute natin yung voice ko. Tapos, ang next natin i-mute itong background music. So, ayan. Play natin. Then I'm inviting you to Fox Academy on October 17th. Medyo mataas pa siya. So, adjust natin. And adjust natin sa audio. If your answer to that question is yes, then Maba. Academy If your answer to that question is yes, then I'm inviting. Yeah. So, ayan guys. Recap lang. Pag si voice, dapat nasa, pumapalo siya ng -12. Tapos si background music nasa -30. Reason na mas mababa si background music dapat is para hindi ma-overpower yung background music yung boses mo. And the reason na dapat nasa -12 is parang nasa green area pa siya. Parang, ibig sabihin na parang medyo okay pa naman siya pakinggan. Pag any higher, medyo masakit na sa tenga for the viewer. Ganon. So, what's next? And yun guys, patapos na tayo and let's just play our video. If your answer to that question is yes, then I'm inviting you to Fox Academy on October 17th. Again. So, ayun guys, our video is about 6 seconds and ang final step na lang natin is export yung video natin. So, ang ibig sabihin ng export is parang pina-finalize na natin yung video or parang kino-compress na natin yung video, including lahat ng mga nilagay nating mga text, mga icons, mga animations, parang binubuo na natin siya. So, yun. So, para ma-export yung video natin, just press export dito sa upper right side. And para mas malinaw na video guys, you can choose a higher resolution. You can choose 1080p, 2K, 4K,
Or if gusto niyo parang mas malabo, choose niyo yung 480. Pero ang standard na ginagamit is mga 1080p. So, if okay na kayo dyan sa resolution nyo or linaw ng video nyo, press nyo lang si export. And ayan, nagko-compress. So, ayan, that's our final video, guys, na na-compress na. If your answer to that question is yes, then I'm inviting you to Fox School Academy on October 17th. Again. So, ayan guys, yun yung mga basics when it comes to video editing. So, yeah, dyan nagtatapos ang basic video editing session natin. Thank you! Wow, thank you so much, Miss Hazel, for sharing with us yung paano mag-edit ng mga raw video